Amen. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. God first morning. Pagkatapos po ng lahat ng nangyari kahapon, tayo po ay mapuri sa Panginoon pa rin. Amen. At may pagpapatuloy po natin ang atin pong 40 days of prayer. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Ate Irma. Successfully, nakapasok po kayo ha. Pwede ba nating buksan uli ang ating mga audio and let us greet one another sa ating platform. Good morning po. Good morning. Good morning. God first Good morning. morning po. God first morning po. Ayaw pa mo kaya kayo man. Yan. Mga kapatid, talagang kinakailangan po nating gawin ito na maging screen na mabuti para hindi tayo mapasukan nung ganong activity kahapon, no? Opo. First time ko po yun, no? Kayo po, alam ko. Ako man po, ay gulat na gulat po ako, Pastor. Alaho akong magawa. Kundi ang sabihin ng Panginoon, Panginoon ko po, tulungan niyo po kami. Ay talagang nalito po, mga kapatid. Talagang possible pala talaga yon. Ako, Pastor. Yan pala ay naranasan din ng ating pong SSD. Sa panahon pa naman daw ho ng ganito rin. Prayer time din po nila. Babasa ho sila ng Bible. Noong pumasok po yung virus na yon. At ganun din po sa GC ay na-experience din po nila yan. Pero sa GC po ay nung maten po ako ng online ay tawag dito, yung doon lang po sila nakapasok sa chat. Iniinsulto nila yung yung mga speaker na blocks, no? So, yun ang mga challenge ng platform na katulad nito. But anyway, meron naman pong security na pwede nating pagpilian. Kaya humihingi po kami ng kaunting pagtitiis sa inyo na kinakailangan natin munang i-register. Mag-register tayo, tapos palagay ko pagkatapos po nito na mga successful na po tayo nakapasok, sa susunod po ay hindi na po ganun ka-screen ang pagpasok natin, So ang Zoom company siguro sila na ang magsasala ng lahat ng emails na papasok dito, yung mga legit na emails lang. So once you entered once ay na successfully na po kayo mag-enter ngayon, sa susunod po siguro ay expecting na wala na po iba pang mga screening. So congratulations po sa ating lahat. 19 po tayo ngayon lahat na nakapasok tayo sa ating pong Zoom platform at atin na pong sisimulan ang ating pong Day of Reflections, okay, yung hour of Reflections sa ating pong previous na topic, no? Ang ganda pa naman nung topic na yon. That will be the end of the chapter 6, no? Yung discuss po ni Pastor Jomel. So atin pong simulan na ang ating pong programa. Panoorin natin ang isang video na Lift Up the Trumpet. Dali lang. So, ayan. Wala pong audio, Pastor Jerry. Wala
Sandali ah. Walang ano? Wait. Ah, sorry. Hindi Wala tinatigil. pong audio. Opo. Sandali na po. Sorry po. Nag-a-adjust na naman. Okay. Salamat po sa pag-call ng attention. Let's repeat. Okay, God first morning po again sa inyong lahat. Hilingan natin si Brother Robert na magbasa uli ng ating pong scripture at tayo po ay pangungunahan sa panalangin ni Pastor Ernie Marin after po na mabasa ang ating pong banal na kasulatan. Salamat po. Ang ating pong talata ay matatagpuan sa aklat po ng mga awit. Mga awit, kabanatang 42 po, utoy 1 hanggang 11. Atin pong basahin, kung meron po kayo mga Bible, pwede niyo po akong sabayan. Happy God first morning po sa inyong lahat. Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayoy nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Sa buhay na Diyos, kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naalala habang sa loob ko ay ibinubuhos ko ang aking kaluluwa. Kung paano ako'y sumama sa karamihan at sa paglalakad sa bahay ng Diyos, sila'y aking pinatnubayan na may awit ng pagpuri at sigaw ng kagalakan. Napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Bakit ka nanlulumo, kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. O Diyos ko, ang aking kaluluwa ay nanlulumo sa loob ko. Kaya't aking naaalala ka mula sa lupay ng Ordan at ng Hermon, mula sa bundok ng Misyar. Ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman.
sa hugong ng iyong mataas na talon. Lahat ng iyong alon at iyong malalaking alon sa akin ay tumabon. Kapag araw ay inusgahan ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig, inuutusan ang kanyang tapat na pag-ibig, at sa gabi ay kasama ko ang kanyang awit, isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Sinabi ko sa Diyos na aking malaking bato, bakit kinalimutan mo ako? Bakit ako tumatangi sa paghayo dahil sa kalupitan ng kaaway ko? Tulad ng kadurog ng aking mga buto, ang aking mga kaaway, tinutuya ako, habang patuloy nilang sinasabi sa akin, nasaan ang Diyos mo? Bakit ka nanlulumo, kaluluwa ko, at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. Pagpalain po ang mga salita ng ating Panginoon. Amen. God first Let's morning pray. po. Salamat po. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon, muli po kaming lumalapit sa umagang ito upang muling italaga ang aming mga sarili at programa sa umagang ito. Na ito'y magbibigay ng papurit pasalamat sa inyo sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Samahan niyo po kami sa aming gagawing programang ito. Ang Banal na Espiritu ang siyang manguna upang kaming lahat ay patuloy na magkaroon ng relasyon sa aming tagapagligtas na si Jesus. Kayo po ang manguna sa mga magbibigay ng reflections sa mga participants sa district sa umagang ito. Inyo po silang i-bless upang maging pagpapala kami. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, welcome po sa ating pong 40 days of prayer. Tayo po ay nasa 24th day na, 16 days na lang po at makukumpleto na natin ang 40 days. Mga kapatid, ang kaaway ay gumagawa ng kanyang mga activities para po tayo ay guluhin. At kahapon ay tunay na naranasan natin ang kanyang mga activities ay pinipilit niyang i-disturb ang ating pong kalagitnaan ng mga pagpupulong sa ganitong platform. Tayo po ay tumitingin na mayroon pong nais na iparating ang Panginoon sa ating kalagitnaan na ito po ay pinapahintulot niyang mangyari pa rin. Sa kabila po ng mga ganitong nangyayari ay lalo po tayong maging malapit sa isa't isa, tumingin na ang Panginoon ay higit na may magagawa kaysa sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin. Ang ating Panginoon ay nagnanais na tayong lahat sa iglesia ay ma-focus ang ating pansin sa Kanya. Kaya ang kaaway, ayaw niya na ating maranasan yon, yung maging focus ang ating buhay sa Kanya. Sapagkat doon siya lamang mayroong tinatawag nating kabiguan, mabibigo siya. At tayo ay hindi niya madadala sa kanyang mga activities o pakana. Alam niyo mga kapatid, habang tinitingnan ko itong ating mga karanasan na ang ating pong paksa kahapon ay feelings alone are not an indication of sanctification. Tunay na nagiging ayaw natin at sa gusto, nagiging lalong magiging sentimiento sa atin itong mga activity na founded ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang emosyon ay, ang sabi ng Biblia sa Jeremiah, ay the heart is deceitful, no? Ang puso ay mapandaya. Sabi po ng Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? So, alam ng Panginoon na kapag tayo ay nakakaranas na ng mga pagbabago sa ating sarili dahil sa founded ito sa mga prinsipyo at katotohanan, lalo na sa banal na kasulatan, habang ating binabasa ito at lumalalim ang ating fellowship sa Bible, nagiging malawak sa atin ang mga understanding nito,
ay lalong napapamahal sa atin ang salita ng Panginoon at tayo po ay unti-unti niyang nililikhaan ng bagong puso at pinapalitan ng ating likas. Yung emosyon po ay hindi po yun ang tiyak na pangahawakan natin. Kahit maramdaman natin at hindi, ay dapat natin itong paniwalaan sapagkat sinabi ito ng ating Panginoon. So yun po yung sinasabi sa atin ni Sister White doon po sa kanyang mga sulat sa section 6 ng chapter 6 ng Counsels for the Churches o Counsels for the Church. Kinakailangan na itong ating karanasan na ito sa Panginoon ng paglakad natin na kasama siya. Ang sabi niya ay kinakailangan na ito po ay hindi ang maging basihan na tayo po ay makaranas ng pagkabanal o pagpapakabanal ng buhay natin. Ang sabi po, happy feelings or the absence of joy is no evidence that a person is or is not sanctified. Because ang sabi niya sa pagpapatuloy, true sanctification is a daily work continuing as long as life shall last. So, feelings or without feeling, nararamdaman nyo o hindi nararamdaman, ang totoo nito, ang Panginoon ay gumagawa ng pagpapabanal sa atin by coming close to Him every day. So ito pong mga activities na ito na ginagawa natin ay bahagi ito ng atin pong pagpapabanal sa atin ng ating Panginoon na gusto niya tayong mahubog sa ating mga karakter na maging kagaya ng kanyang karakter. So number one, reason bakit hindi po dapat maging pundasyon ng atin pong paniniwala na tayo binabanal ng Diyos ay feelings are not definitive, no? Hindi po 'yun maaasahan, no? Kasi pabago-bago ang pakiramdam. Kaya wag natin siyang gawing basihan. Minsan yung ibang mga tao ay kapag nararamdaman lang tsaka lalapit sa Panginoon. Pero pag hindi nararamdaman, hindi lalapit sa Panginoon. Mga ganun po ba? May mga taong kapag masaya, ang karanasan, yun lang ang pagkakataon para lang mag-share ng anong nararamdaman nila. So, regardless of the feelings that we have, kinakailangan na tayo ay paniwalaan, manampalataya na ang Panginoon ay kaya tayong banalin. Number two, reason, because God's grace and our dependence is the basic principle. So yung pagtitiwala natin sa biyaya ng Diyos, may nararamdaman tayo at wala, ay dapat natin itong ibigay sa Kanya. Because of faith, naniniwala tayo sa pananampalataya na ang Diyos ay tatanggapin tayo regardless of our condition of the heart. Ang sabi po dun sa readings natin, Jesus loves to have us come to Him just as we are sinful, helpless, and dependent. Another line na sinabi po ni Sister White, God does not give us up because of our sins. When we repent and come to Him with contrite hearts, He will not turn us away. So may feelings man yan o wala, mga kapatid, dapat yan ay ating tanggapin because that is the truth. Sinasabi ho ng Biblia ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us all our sins and cleanse us from all unrighteousness. So yun po ay kahit walang damdamin, feelings or without feelings, paniwalaan natin yon by faith because yun po ang activity, yun ang kapangyarihan ng Diyos na gagawin po sa atin. So tayo ay tanggapin natin ang katotohanan, tayo ay makasalanan, walang magagawa, nakadepende lang tayo sa Panginoon. Even with that, ang Diyos po ay may activity magagawa sa atin. Kaya nga sabi po sa atin ni Brother Robert nung isang araw ay, hindi tayo mananatili sa isipan, ay makasalanan lang ako. Ay makasalanan lang ako. So palagi na lang ganun ang level natin. No, we are a sinner saved by grace. And victory is with us because Jesus says so. Sinabi po yun ng Panginoon. Tayo ay kaya niyang bigyan ng tagumpay, bagong buhay,
maramdaman man natin yun o hindi, ang Diyos ay mayroong alok na bagong buhay. No? Ezekiel 36, bibigyan ko kayo ng mga bagong puso, lilikhaan ko kayo ng bagong puso, at ilalagay ko ang aking espiritu sa inyong loob upang magawa ninyo ang lahat ng mga bagay na ipinagagawa ko sa inyo. So bibigyan tayo ng purity, ng sanctified life ng Panginoon because yon ang kanyang sinabi. Ano? Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Kaya ang sabi po ng Ezekiel. So God's grace and our dependence. Kinakailangan tayo ay maniwala, manampalataya, at hindi emosyon ang ating pong pasihan. Number 3, faith over feelings. There are lines na sinabi ni Sister White. We must keep the eye fixed on Jesus, feeling or no feeling, emotion or without emotions, impulse or without impulse. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo motivated ng emosyon. Okay? So, we cry because we believe that the promises of God is happening to us. We sing because we believe that God's victory is with us. Sinabi yun ng Panginoon sa Bible. So we must keep the eye fixed on Jesus, feeling or without feeling. Number 2, no effort should be made to rein the mind up to a certain intensity of emotion. So hindi po yun ang paghahariin natin, hindi palaging emosyon, no? And then we should by faith grasp the hand of Christ and trust Him as fully in the darkness as in the light. So we should by faith grasp the hand of Christ and trust Him as fully in the darkness as in the light. So anumang mga experiences, katulad ng binasa natin kanina ni Brother Raybert, si King David, ay ganun po yung experience niya. Bakit ka nang lulumo? Meron kang Diyos. Sabi niya ganun. You have God. So, hindi ka dapat manglumo. Okay? Sabi niya sa verse 9, sinasabi ko sa Diyos na aking malaking bato, bakit kinalimutan mo ako? Bakit ako'y tumatangis sa paghahayo? Dahil sa kalupitan ng kaaway ko, tulad ng pagkadurog ng aking mga buto, ang aking mga kaaway, tinutuya ko habang patuloy nilang sinasabi sa akin, nasaan ang Diyos mo? Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? O bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. So yung pong Diyos na ating pinaniniwalaan sa pamamagitan ng ang kaloob na pananampalataya ng Panginoon sa atin, hindi po siya nagbabago. Maramdaman natin yun o hindi, God will never change. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Ibig sabihin mga kapatid, sa lahat ng mga salita ng Panginoon, may nararamdaman tayo wala, paniwalaan natin yon sapagkat yun ay salita ng Diyos. At ang lahat ng kanyang sinabi ay gagawin niya sa atin. Pero mga kapatid, hindi ko ibig sabihin na maging manhid tayo. Hindi po. Bonus na lang po na pag binasa ninyo yung salita ng Panginoon, parang sentimienta sa inyo. Yung bang you feel the Lord is talking to you personally. That is a bonus. Ibig sabihin ay talagang na-heighten din. Lumataas din yung level ng ating pagbavalue, pagpapahalaga sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Dahil ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa kalooban natin mga kapatid. So the Holy Spirit also speak to our emotions, but never come to the Lord because of emotions. So we will respond to God's calls because the Lord, we believe in the message or in the word of God, not because we feel to come. So you feel it or not, we will come to the Lord. Na maramdaman natin at hindi. Dapat desisyonan natin, lumapit tayo sa Panginoon araw-araw para ang kanyang kapangyarihan na bumabanal ay maranasan natin. Amen? So mga kapatid, so I encourage you to read again and again that section. Meron po kayong gustong sabihin, any remarks from among us? Mga kapatid, ano po ang inyong response?
Ay, Brother Robert, sige po. Pwede po kayong magsalita. Brother Robert, pwede po ninyong buksan ang inyong audio. Hindi nyo mabuksan? Hindi ko nga. Parang sino? Ayun. Pwede po nating i-assist saglit ating Ayun, mga... nabuksan na. Yan. Pastor, nabuksan na Salamat po. po sa pag-assist po. Na-assist po tayo Ayan. ng ating mga kasama sa backstage kasi nasala po eh. Salamat po. Opo, salamat. Video lang ang hindi. Okay lang po kahit hindi mabuksan yung video. Opo, Ay, yung opo. audio na lang. Naalala ko lang ito nga panaghuwi ni Haring David sa laklat ng Lamentation. Ganyan din ang naranasan. Excuse me. Pero ang ganda ron yung in-acknowledge din nila ang kanilang kasalanan dahil sa kanilang mga kasalanan ay naranasan yung mga bagay na yon. Pero si Haring David, nandun din ang kanyang pag-asa na nandyan ang ating pong Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na mga problema kanya naranasan. May magandang lesson din po sa atin. Maging si Apostol Pablo, ang sabi nga sa unang Thessalonica, Kabanatang 5, talatang 16. Isa sa maiksing talatang sabi niya, magalak kayong lagi. Imagine mo, sa verse 18 sabi niya, ay sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Nakakaranas ka na nga ng matinding problema ay thank you Lord. Nadapa ka, thank you Lord. Praise the Lord lagi. Si Haring David ay meron siyang pag-asa sa kabila ng mga problema. Yung panaghoy sa aklat ng Lamentation, sa kabila ng kanilang panaghoy, nakita nila yung kanilang kakulangan. Yun sana yung makita natin. Kung minsan tayo ay may nararamdaman, binabalik ang sisi sa Panginoon. Siguro maari ito, Pastor, na ito ay maaring palo kung tayo may mga ginawang labag sa kanyang kalooban. O ito ay pagsubok naman kung tayo naman ay nagtatapat at nakakaranas ng mga ganong na problema ay maaring sinusubukan tayo ng ating Panginoon. Yun lang po ang aking next reflection. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat po sa reflection. Tayo po ay nasa oras na. Dumating na po tayo sa oras na tayo magsisimula po sa ating pong 40 Days of Prayer campaign proper. At maraming salamat po sa mga kapatid nating nag-lead kahapon sa pangunguna po ng distrito ni Pastor Jemel Montojo at si Pastor Jomel ang nag-lead po ng ating pong message kahapon. Ngayong umaga ay sisimulan natin naman ang chapter 7. Ito po ay may pamagat na God has a work for you to do. Ang mga participants po natin ay manggagaling po sa CLAA, Central Luzon Adventist Academy, na ang ating pastor po doon, ang principal na rin, ay si Pastor Edmar Andres. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at patuloy po tayong manalangin na sana ay ito ang ating ginagawa ay pagpalain ng Panginoon tayong lahat at maging malapit na malapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating pong activity. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo po'y dadako na sa ating pong 40 Days of Prayer campaign program. Sige po. Good morning po sa lahat. Good morning, Brother Juni. Good morning po. Buti po nakapasok. Kanina po po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world.
But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. See, Lord, please.
oras na ito. Pagpala at mahabagin namin, Ama, na sa langit ka. Sa magandang umagang ito, binabalik namin ang papuri sa iyong banal na pangalan. Kaibuti mo sa aming mga sambahayan. Sa iyong kaluwalhatian, aming pinupuri ka sa lahat mong gawa. Nilalang mo ang mga bagay na aming nakikita upang aming maalaman na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Maraming pagkakataon na nagkukulang kami sa iyo. Sumasalangsang kami sa kautusan mo. Napagbibigay kami ng kalungkutan sa iyo dahil sa mga pagkakasala namin. Maaari po ba, Ama, na patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa iyong banal na pangalan. Pinasasalamatan namin, Ama, ang pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag na aming pagtulog. Ganon din, ginising mo kami at binigyan ng panibagong buhay at kalakasan upang maglingkod sa iyo. Salamat sa mga karanasan ng pananampalataya kung saan binibigyan mo kami ng lakas na manindigan, manghawak sa iyong mga katotohanan. Salamat sa pamilya na pinagkaloob mo sa amin upang aming pagyamanin. Salamat sa mga biyaya kung saan lagi mong pinupunuan ng aming mga pangangailangan, material man o espiritual. Malalampasan namin ang mga pagsubok sapagkat kasama ka namin humaharap dito upang magtagumpay. Sa umagang ito, tangi naming kahilingan na ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming Central Luzon Provinces Mission, sa kanyang malaking gawain upang maibahagi ang pabalita ng kaligtasan. Punuin mo ng iyong espiritu ang iyong mga anak na gumagawa sa iyong bukilan, sapagkat marami na ang aanihin. Ipagkaloob mo, Ama, ang iyong bendisyon sa amin sa umagang ito upang maging matibay kami sa hamon ng buhay. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming panalangin. Hindi sa kami karapat-dapat, ito'y aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal namin mga kaibigan at mga kapatid. God first morning po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon sa isang pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang muli magkasama-sama sa atin pong ginagawang 40 days of prayer. Ang ating pong programa sa umagang ito ay pangungunahan ng ating pong mga kaguruan mula sa Central Luzon Adventist Academy o mas kilala sa tawag na CLAA. Ang ating pong meditation ay pinangunahan ng CLAA Harmony, ang official choir ng ating pong paaralan. Ang opening prayer ay ipinagkaloob sa atin ni Brother Jesse Prieto, ang treasurer po ng CLAA. Ang welcome remarks ay ang inyong lingkod, Pastor Edmar Andres, ang principal po ng ating paaralan. Ang special song ay ipagkakaloob sa atin ng CLAA Harmony. Ang atin pong tagapagsalita sa umagang ito, ang magbibigay ng mensahe ay ang Bible teacher, school chaplain ng ating pong paaralan, walang iba kundi si Pastor Joseph Albores. Ang closing prayer naman po ay ipagkakaloob sa atin ni Brother Robert Doliente, ang assistant principal ng CLAA. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, upang ituon ang ating isipan sa atin pong ginagawang 40 days of prayer, ay nais ko pong basahin ang nakalagay sa Testimonies to Ministers, page 510. Ang sabi po ay ganito: There is now need of much prayer. Christ commands, pray without ceasing. That is, keep the mind uplifted to God
the source of all power and efficiency. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat sa umagang ito. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Morning po sa ating lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po tayo at purihin po ang Panginoon dahil muli tayo ay kanyang ginising sa mga oras na ito na malusog at taglay ang kalakasan at pananampalataya sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga ay nais ko pong mag-share sa inyo ng ating pong devotional message na may pamagat na God has a work for you to do. God has a work for you to do. In the Counsels for the Church, chapter 7. Ang sabi po dito, the work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Preaching is a small part of the work to be done for the salvation of souls. God's Spirit convicts sinners for the truth
and He places them in the arms of the church. The ministers may do their part, but they can never perform the work that the church should do. God requires His church to nurse those who are young in faith and experience, to go to them not for the purpose of gossiping with them, but to pray, to speak unto them words that are like apples of gold in pictures of silver. So binanggit po dito mga kapatid na ang gawain po ng atin pong iglesia ay hindi lamang para sa mga ministers, but also to all church members. At binanggit nga po dito that the ministers may do their part, but they can never perform the work that the church should do. So, malaki ang part ng church sa gawain po natin dito sa sanlibutan ito. At sa umagang ito, I would like to share with you the 3 points. Mayroon po tatlong punto mga kapatid dito sa chapter 7 ng Counsels for the Church. Yung una ay all members are ordained. Ayan. So, lahat daw po tayo ay ordained mga kapatid, no? Although sa totoo lang, nasasasihan po natin na taon-taon mayroong ordination ng mga pastor, no? Pero binanggit po dito na hindi lamang po ang mga pastors ay tatawaging ordained, no? Ang sabi po dito, all who are ordained unto the life of Christ, no? Yung mga tinanggap si Kristo bilang personal na kapagligtas are ordained, no, to work for the salvation of their fellow men. The same longing of soul that he felt for the saving of the lost is to be manifest in them. Not all can fill the same place, but for all there is a place and work. All upon whom God's blessings have been bestowed are to respond by actual service. Every gift is to be employed for the advancement of His kingdom. So binanggit po dito na even a mere member is called, no? At siya ay may part sa banal na gawain ng ating Panginoon. And he is also called as an ordained for God's work, no? Makikita naman po natin na mayroong pagkakaiba, no? Sabi nga dito, not all can fill the same place, pero mga kapatid, lahat po tayo ay bahagi sa malaking gawain ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, all upon whom God's blessings have been bestowed are to respond by actual service. Yung iba ay gifted sa ganito, yung iba ay talented sa ganito, and every gift, ang sabi nga, is to be employed for the advancement of His kingdom. So, lahat po tayo ay may malaking bahagi at may malaking part sa atin pong banal na gawain dito sa sanlibutan ito, sa iglesia na kinabibilangan natin. Ang sabi po, God has called His church in this day, as He called ancient Israel to stand as a light in the earth by the mighty cleaver of truth. The messages of these first, second, and third angels, He has separated them from the churches from the world to bring them into a sacred nearness to Himself. He has made them the depositaries of His law and has committed to them the great truths of prophecy for this time. So, dito binanggit po na we are called, no, to be His church, no? Kagaya sa ancient Israel, no, to stand as a light in the earth. So, we have to set, no, sa ating isipan na tayo pala ay tinawag bilang isang ordained member, no? Na kung saan ay meron tayong part sa gawain ng Panginoon. So ordained po tayong lahat mga kapatid, no? At kinikilala po ng Diyos 'yan, no? Na tayo tinawag, no? Hindi lamang tayo niligtas, no? Simula nung tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, ay ang sabi po dito, we are called to be an ordained member of the church. So the three angels' message in Revelation 14 represent the people who accept the light of God's messages
and go forth as His agents. Binanggit po dito, as His agents to sound the warning throughout the length and breadth of the earth. So, sa Revelation 14, di ba, may gospel po doon na kung saan ang mga nagiging bunga daw po nito, no, ay magiging agent din niya in the last days, no? Christ declares to His followers, "Ye are the light of the world," in Matthew chapter 5 verse 14. So sa lahat ng mga follower ng ating Panginoon ay magiging ilawan sa sanlibutan ito. To every soul that accept Christ, the cross of Calvary speaks, "Behold, the worth of the soul, go ye into all the world and preach the gospel to every creature." So napakaganda pong binanggit po dito mga kapatid, na kung saan wala pong nakaupo lang, no? Yung sinasabi nilang sitting down always na member ng church. No, hindi po. Kundi tayo yung member ng church na kung saan ay bawat isa sa atin, no, sa lugar na kinabibilangan natin, nasaan man tayo nakatira, ay sabi nga dito, magiging ilawan po tayo mga kapatid. Especially sa paggawa ng gawain ng Panginoon sa loob ng iglesia, ay magiging magandang halimbawa po tayo sa mga kapatid na kung saan ay nangihina o sa kapatid na kung saan ay na-feel nila parang hindi sila mahalaga or parang wala silang talent. Pero ang sinabi po dito, every member is to be the light of the world, maging sa kanilang pag-uugali, no, sa kanilang pananalita, sa kanilang actions. It could be the light of the world, into the world mga kapatid. In Mark 16 verse 15, nothing is to be permitted to hinder this work, no? It is the all-important work for time, no? Tayo ay pinanganak sa may kanya-kanyang panahon po tayo kung saan tayo nag-i-exist, no? Yung ating mga lolo't lola, mga grandparents po natin, meron silang sariling, pinagkalooban sila ng ng Panginoon ng kanilang time. At sa atin naman ngayon, no? Meron din tayong time na kung saan pinagkaloob ng Panginoon sa atin, na kung saan ito yung time to reach people for eternity. Ang sabi po dito, it is the all-important work for time. It is to be far-reaching as eternity. The love that Jesus manifests for the souls of men in this sacrifice which He made for their redemption will actuate all His followers. So tayo mga kapatid, ay hindi lamang po pala tayo ay tinawag para maligtas, kundi tinawag po tayo para magligtas sa iba. No, hindi po tayo yung Savior, but tayo yung gagamitin ng Panginoon to introduce Christ as our Savior. So, yun po ang unang punto, that all members are ordained by God. Pangalawa po ay all members are witnesses. No, lahat ng membro ay mga saksi. Sabi po dito, "Were every one of you a living missionary, the message of this time would speedily be proclaimed in all countries, to every people and nation and tongue." So, let none feel that because they are uneducated, no, sa mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, they cannot take part in the Lord's work. Wag daw po ninyong isipin na wala kayong bahagi sa gawain, no? Na kung saan God has a work for you to do. He has given to every man his work. And you can search the scriptures for yourselves. The entrance of thy words give it light. It give it understanding unto the simple. So, binanggit dito sa Psalms 119 verse 130 that the entrance of thy words give it light. It gives understanding unto the simple. Or yung sinasabing simple dito ay yung mga taong kulang sa kaalaman. So, Bible is enough for us to learn and to become the light. Ang sabi dito, you can pray for the work. The prayer of the sincere heart offered in faith will be heard in heaven. And you are to work according to your ability. So, binigyan tayo ng ability ng Panginoon. No? May kanya-kanya tayong ability. May kanya-kanya tayong talent, may kanya-kanya tayong skills na kung saan ito daw ay magamit natin to be witnesses for His kingdom.
So sabi dito, our work for Christ is to begin with the family in the home. Binanggit po dito mga kapatid, yung ating mga tahanan. The education of the youth should be of a different order from that which has been given in the past. Their welfare demands far more labor than has been given them. And there is no missionary field more important than this. No? Witnesses, no? Walang mas mahalaga kumpara sa, ang sabi dito, yung binagit ditong pagpapakita ng magandang yung positive attitude, yung magandang pag-uugali sa iba, no? And then of course, binanggit din po dito na kung ano man yung abilities meron tayo, ay yun yung gagamitin natin. Huwag tayong tumingin sa iba na yung iba, bakit ganito ang talent nila, gusto ko rin magkaroon ng talent na kagaya niya. Meron ka namang sariling talent. And I believe, mga kapatid, since tinawag tayo ng Panginoon, God will give us, or God has already given us talents or skills or abilities to be witnesses. Ako po'y naniniwala po dyan, mga kapatid. And pangatlo po, all members are missionaries. Ayan, ito po yung pangatlo at pinaka-last, no? All members are missionaries. It is not the purpose of God that His people should colonize or settle together in large communities. Hindi daw po purpose or hindi po will ng Panginoon na tayo ay magtipon-tipon sa isang community. Ang sabi dito, the disciples of Christ are His representatives upon the earth. And God designs that they should be scattered. No? Ibig sabihin dito, lahat yung mga disciples ng Panginoon ay talagang inutos niya na inutos ng Panginoon na to scatter, no? Para to preach the gospel, no? Hindi po sila magsama-sama na isang grupo, kundi sila ay kumalat or sila ay pumunta sa kanya-kanyang lugar na gusto nilang pupuntahan and to preach the gospel, no? To preach Christ, no? Ang sabi po dito, God designs that they should be scattered all over the country, in the towns, cities, villages, no? To become lights amidst the darkness of the world. Napakaganda po binanggit dito, no? Kasi karamihan tayo gusto talaga natin, mga kapitbahay natin, mga Adventist din po, ano. So normal lang po 'yan kasi talagang napakaganda, pero binanggit po dito na hindi daw po 'yun ang pagkatawag sa atin, no? Tayo daw po ay pupunta, no, sa country, binanggit po dito, towns, cities, villages as lights amidst the darkness. Yung iba ay titira talaga doon sa lugar na yon, no? Ako po ay may karanasan na gano'n na yung mga kapitbahay ko ay wala po akong kapitbahay, wala po kaming kapitbahay na mga Adventist, pero nagiging magandang ehemplo or napakaganda yung influence na naibigay po namin sa community na yon. So binanggit po dito, the lay members of our churches can accomplish a work which as yet they have scarcely begun. None should move into new places merely for the sake of worldly advantage. So, magiging effective lang daw po yung pag-move natin sa isang lugar once na ang atin pong purpose is to have a missionary work. Hindi po dahil sa mako-comfort ka, no? Yes, totoo naman talaga na gusto natin ma-comfort doon sa isang lugar kaya gusto mong lumipat. Pero primarily dapat ang purpose mo is para makapag-mission, okay? Para mabahagi mo ang salita ng Panginoon sa lugar na 'yon. So missionaries meaning we can be missionary to our neighbors. Ang binanggit po dito, visit your neighbors and show an interest in the salvation of their souls. Okay? So and the last, even while engaged in the daily employment, God's people can lead others to Christ. So maging sa ating trabaho, pwede tayong magiging missionary. Hindi ibig sabihin na umalis tayo sa ating trabaho, umalis tayo sa ating tahanan, sa ating bahay na kung saan doon tayo ay nakatira at mag-move out tayo. No. Binanggit po dito even in our workplace, no, even sa ating businesses, no, even sa ating mga neighbors, at kung may opportunities ay
binanggit po dito na kagaya sa mga disciples talagang they scatter, no? Hindi po sila na tumira sa isang community na para at least ma-feel nila yung fellowship at komportable na sila at satisfied na sila. Hindi po ganoon, kundi ang satisfaction po nila is by sharing by sharing the gospel, ano po. So maging ganoon din sa atin na binanggit po dito, God has a work for us to do, no? Again, the 3 points here is we are the members. Binanggit po dito, members are all ordained. Members, pangalawa po, members are all witnesses. At ang pangatlo naman, members are all missionaries. So tayo mga kapatid, no? Pastors, members, lahat po tayo. We are ordained, we are witnesses, and we are missionaries. Lastly, ang binanggit po dito, our profession is an exalted one. As Sabbath-keeping Adventists, we profess to obey all God's commandments and to be looking for the coming of our Redeemer. So mga kapatid, tayo pong mga Adventists, we are preparing for eternity. Hindi not just for ourselves but also for our neighbors, for our loved ones, sa lahat ng mga kaibigan natin, we can share the gospel, mga kapatid. So God bless po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat, Amen. Pastor Joseph Albores. Ngayon po ay marami na naman tayong napakinabangan at na-feed na naman tayo ng mga malulusog na mga kaisipan at motivations to do God's mission. So the Lord has really talagang binigyan tayo ng Panginoon ang magagawa, mga kapatid. Lalo na ang gawain ng pagiging misyonero. So ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong prayer bands. At kahapon po ay na-miss po natin yung isang prayer focus natin. No? Isama na po natin ngayon yan, mga kapatid. Dalawa po ang ating maging prayer focus sa ating pong Zoom participants and also doon po sa ating mga kapatid na nakasubaybay. Mabot po tayo ng 131 sa all in all na po na mga viewers natin at followers sa live stream. At tayo po dito ay 62 kanina, 61 na ngayon. Tayo po ang mga prayer warriors sa ating prayer band. So ito po ang ating mga prayer focus ngayon. The witnessing of local church members in work and marketplaces. Ayan, importante po yan. So we have mission to do in these places and the personal ministries of members in local churches. So ito po ay from inside to outside. So atin po ipag-pray ito, mga kapatid. Yung lahat ng ating mga missionaries na mga kapatid, ipag-pray silang lahat, yung mga personal ministries na members natin na involved sa mga activity ng pag-organize ng mga evangelism, mga crusades and discipleship trainings. Sama po natin lahat sila sa panalangin. Ang tagumpay ay ating mararanasan sapagkat ipinangako ng Diyos na kanyang ibibigay ang kanyang banal na espiritu at tayo gagamitin niya makapangyarihan na mga saksi sa mga taong ating pong pupuntahan. At pinangako po ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan, sinabi niya, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So sa mga bagay na ito, sa mga nagwi-witness, sa mga nagwi-missionaries, personal ministries na mga members natin, ay buhusan tayong lahat, buhusan silang lahat ng Panginoon ng Espiritu para maging epektibong mga manggagawa sa bukirin ng ating Panginoon. Atin po itong isama sa panalangin at ang araw po na ito ay araw po ng inaugurasyon ng atin pong temporary office. Isama po natin ito sa panalangin at maging matagumpay po ang lahat. Purihin ng Panginoon at tayo po ay dadako na sa atin pong prayer bands by rooms. Salamat po.
Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Gandang umaga rin po. Good morning to my brother Rejan, Pastor Jihel. Good morning po. Good morning. Good morning po. Mga kapatid. Sister Leonora Pabian, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Brother Mervin Villasano, kumusta po kayo? Mas mabuti po ngayon kaysa kahapon. Good morning po. Purihin po ang Panginoon. Praise God From po. San Church po kayo, Brother Melvin? From Gapan Church po. Area 2 South Nueva Ecija. Area 2. Ayun. Si Brother Archie Kabuko, kumusta po kayo, Brother Archie? Nag-Lord po, okay po sa bigay ng Panginoon. Area 1 po kami. Amen, Area 1. So, bandang Aurora po yan, ano? Opo. Sister Leonora, saan po ba kayong area, Sister Leonora? Area 5 po, Malolos. Yun, Bulacan. Yung area 2, sila Brother Rejan. Pastor Jehel po kasama namin sa Area 4. Isa sa mga masipag po nating pastor. Good morning, Pastor Jehel. Pastor, pwede po ba akong mag-request sa inyo, Pastor Jehel? Ay, opo. Ano? Pastor, pwede niyo pong ituloy yung pangunguna, yung akin pong tiyan biglang sumakit lang. Pwede niyo pong lalabas lang ako sandali. Hindi ko mapigilan. Salamat, Pastor. Sige po. Hey, bali ba po doon sa prayer request? Meron pa po kayong nais na isama sa ating panalangin, mga kapatid? Pastor, pakisama po natin sa prayer yung nagaganap na crusade simula pa kagabi hanggang sa Friday dito sa Campugo sa San Vicente, Jaén, Nueva Ecija. Okay. Evangelism. Sa amin din po, Pastor, sa Basal. Ongoing po yung crusade hanggang pong 30 November. Simula na po, mga 3 nights na. Okay po. Thank you po, Pastor. Thank you po. Meron pa po? Pastor, pakisama po ang Malolos sa renovation ng church. Paano kala pong i-renovate dahil sa pagbaha? Ay, ganun po ba? Binabaha. Opo, no? Taas na po siya, no? Opo. Sige po. Wala na po ba? Kung wala na po, tayo po ay sama-samang manalangin. Aking nayahan na bikit at manalangin po tayo. Mahabagin at makapangyarihan naman Diyos, tumayakda ng aming buhay, Diyos na pinagugutan naming kalakasan, at ang Diyos na nagbigay sa amin ng pagbabantay nung kami natutulog. Salamat ho, Ama, sa inyong pinagkaloban ng kalakasan sa umagang ito. Salamat naman Diyos sa pagpapala. Salamat din ho sa inyong pagkakalob sa amin ng kagalingan sa apat na aspeto. Salamat din po, Amang Diyos. Ang buhay namin ay puno-puno ng pag-ibig ninyo. At salamat din po, Amang Diyos, sa amin pong pumumuhay ay ginagabayan niyo po kami upang kami ay hindi mapahamak, lalo higit na ang aming mga pamilya at aming mga gawain bilang tinawag niyo na isang misyonero inordain sa gawain. Salamat din po, Amang Diyos, napapahintulutan niyo isang bagay na kami makaranas ng mga suliranin sa aming buhay upang makita namin na hindi kami makakadepende lamang sa aming sarili, kundi lagi kami nagdidepende sa Diyos na nagbibigay ng solution. Ito'y physical man or saan mang aspeto ng buhay na ipapahintulot niyo ito, ay nabubuo niyo po kami. Kinokompleto niyo po ang aming buhay. At sa umagang ito, Amang Diyos,
Amin po kinikilala rin ho na kami ay isang makasalanan at hindi nakakaabot sa inyong kaluwalhatian. Pwede po ba ipagpatawad at linisin niyo po ang aming po mga kasalanan? Mga habitual sin at turning sin. Ito ay aming ibinibigay sa inyo upang kami ay managumpay araw-araw sa pananagumpay na aming pinaghugutan sa inyo. At hindi kami laruan ng kaaway sa aming mga kahilingan. Amin ngayon nilalapit ang aming mga kahilingan sa inyong banal na paanan naman Diyos. Ang mitihin ng aming pong conference or mission ay makabili ng pinaka-the best na lote para maitayo ang office ng mission. Bigyan niyo po man Diyos ito upang maitayo ang mga building saan ay magsama-sama ang stores and officers and members na kung saan tinatanaw ang inyong kabutihan na itatag ang bagay na nais niyo po. Inadalain rin po namin na magkaroon kami ng maayos na leadership dito po sa CLPF. Darating na po ang constituency meeting. I-bless niyo po ang Diyos ang mga lahat na magiging delegates upang maging maayos ang isasagawa pong meeting na ito. At dalayan ko rin po ang Diyos ang amin pong gawain bilang manggagawa ay makatuon sa paglago ng bawat membro na sila ay may influensya sa banal na paanan ng aming Panginoon. Nagagawa ng tapat sa bukiran ng aming Panginoon. Man Diyos, nais ko rin pong ilapit ang mga kahilingan ng mga kapatid po namin. Ang Pugo at saka Dasal. Sila po ay ongoing ang kanilang evangelism. Ang bawat po nagsasagawa na inyong saksi, inyo pong iingatan at pakabanalin ang kanilang buhay. Puprotektahan ang kanilang pong gawain. I-bless niyo po ang lahat ng mga tao upang maging daluyan sila ng pagpapala sa evangelism ito. At alam po namin na meron na po kayong mga tao na pinili na upang tutugon, tanggapin ang aming Panginoon Kristo. Lalakad, sakdal at banal, at magiging disipulo ninyo. Naman Diyos, alam po namin meron na ho kayo nakalaan na ito. Kaya sa pamagitan ng Anghel at ng Espiritu, may lagay po ang mga tao na makakita ang mga interest na ito na bibigyan po sila ng isang pag-asa na gagaling sa aming Panginoon Kristo. Pagbuhat sa mga tagapagsalita hanggang sa mga inyong gagamitin ay inyong puprotektahan upang hindi makasingit ang aming tao. Dalayan ko rin po man Diyos ang financial na pangangailangan ng patolos. Ipagkakalob niyo po ito man Diyos sapagkat i-bless niyo na po ang mga kapatid natin. Sila ay magkakaroon ng pag-aayos ng bahay-sambahan sapagkat time to time na mayroong bagyo at tumataas ang tubig ay naepektuhan ng pagsamba ng inyong bayan. Kaya man Diyos, hiniling namin na maging maayos lahat, magbuhat sa kaperahan, sa drawing ng mga renovation na ito ay magiging matagumpay sapagkat i-claim po nila na kayo ang Diyos ang magbibigay lahat at mag-aayos bagay sa lahat ng kanila pong panusala. At amin rin po hinihiling at dinadalangin sa aming pong paglalakbay bilang Kristiyano. Mari po ba man Diyos, may balot ang katwiran ni Kristo sa amin po. Sa aming salita, si Kristo na hayag. Sa bawat aming galaw, si Kristo nawawalhati. Siya po ang aming iangat, hindi ang aming mga sarili. Salamat po man Diyos. Ang panalangin na ito, inyong dininig at tataging mabangong samyo sa inyong harapan, ito'y sasaksihan namin na mahayag sa kaluwalhatian ni Kristo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Thank you very much, Pastor, sa prayer. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid.
At sa ating mga meron pa po bang gustong mag-share sa atin bago tayo, meron pa tayo atang ilang minuto? Okay, kung wala na po, siguro babalik na po tayo dun sa ating main group. Good morning po, happy God first po sa inyo. God bless po. Happy God first morning. Tayo. Pinapag-pray na ng anak ko, baka tayo mabangga eh. Kaya naman yun yan, di ka makakapasok yan. Oo. Wala pa nga. Hindi naman yan. Tapos na po lahat mag-pray. Sa mga kapatid natin na nasa live stream,
Purihin ang Panginoon at naging matagumpay po muli ang ating pong ika-24 na araw ng ating pong prayer meetings, ang ating pong 40 days of prayer. Dakila ang Panginoon, kapatid, tayo ay kanyang binigyan muli ng success sa araw na ito. Ang iba nating mga kapatid, samantalang sila po ay may mga challenges pa rin sa pagpasok, ay alam ko po, naniniwala po akong bukas ay mamamaster na po natin muli kasi bumalik tayo sa, nag-adjust tayong lahat, no? Dati wala namang registrations, pero kinakailangan po talaga natin itong gawin sa pagmamaximize po ng platform na ito upang natin na tayo ay magkakasama nananalangin. Okay, so pansamantala, balik tayo sa mga adjustments at tulungan po natin, i-assist natin yung ating mga kasamahan na kung paanong mag-register at gumamit ng mga passcode na kinakailangan. Kailangan talaga mga kapatid ang emails para makabalik tayo dito sa Zoom platform, no? At doon po sa mga kapatid na hindi nakapasok at kayo po ay pumunta na sa live stream, YouTube or Facebook ng CLPM, ay alam po namin na kayo po ay na-miss ninyo kami dito sa actual na Zoom platform at kami rin po na-miss namin kayo. Lalo na po yung mga manggagawa natin na mga pastor. So salamat po sa ating pong team ng media team ng CLPM, mga volunteers, kay Cyrus, kay Doms, at sa iba nating mga office staffs and personnel sa leadership ni Pastor Raylord na nag-facilitate na maging maayos itong lahat, na maiwasan na nating mapasukan ng ganong virus kahapon nang na-hack tayo, at ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng higit na wisdom para ating ma-encounter, ma-head-on, ma-face natin ng head-on ang ganitong mga challenges. Kasi sa darating na mga panahon, mga kapatid, ay itutuloy po natin ito. Tuloy-tuloy na po ito, magiging lifestyle na po ito ng ating pong CLPM, putting God first, and ang pangako niya, we will never be last. So happy God first morning to all of you. Tayo ho ay aawit na ng ating pong closing song. We have this hope. Dakilang Diyos, amang banal, makapangyarihan po kayo sa lahat. Kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Lubos ang aming pasalamat sapagkat tinawagan niyo ang bawat isa sa amin
upang makisangkot sa inyo pong dakilang gawain. O dakilang Diyos, tulungan ang bawat isa sa amin na maging masigasig sa paglilingkod sa inyo pong iglesia at ganoon din sa paglilingkod sa amin pong kapwa. Panginoon, tulungan kami na kami ay magsilbing ilawan at maging halimbawa doon sa mga tao na patuloy na naghanap ng katotohanan. Tulungan din kami, Panginoon, na amin pong may-akay sa inyo ang membro ng amin pong pamilya upang ganoon ay masigla po kaming naglilingkod sa inyo upang isulong ang inyo pong dakilang gawain. Patawarin kami, Panginoon, kung saan po kami nasumpong ang nagkasala sa inyo. Pagpalain ang bawat isa sa amin sa araw na ito, tulungan kami na sa lahat ng aming gawain, kayo po ang siyang nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon at ang mga kapatiran na nag-lead po sa atin na nakaraang mga araw sa leadership po ng atin pong Area 4. Pastor Benji Pabillar, ang ating pong area chairman. Salamat po sa inyong leadership at pinangunahan kami sa ating pong ilang araw na kayo po ang nag-lead. So purihin ang Panginoon sa inyong leadership. Salamat sa mga churches, sa mga kapatiran sa Area 4 na nag-lead ng ating pong araw-araw na panalangin. At sa bukas po, magsisimula na po tayong pumunta sa Area 3. Ang magli-lead po sa atin simula bukas, Day 25, ay ang Area 3 sa pamumuno po ni Pastor Marlon Sakdalan. At bukas po ang Section 1 ng Chapter 7, Christ's true followers will witness for Him. Olongapo Church, Pastor Raymond Carlego ang magli-lead po doon. God bless you po. Atin na pong batiin ang isa't isa. Please open now our audio and let us greet one another. God first morning to all of you. God first morning. God first morning po. Yan, salamat po mga kapatid sa mga nakinig at mga prayer warriors. Salamat po. Bukas po ulit ganito ring oras. Magsimula tayo ng 4:30. Si-share ko na. At pag kayo nagising na, tutok na po. And God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.